Hello everyone. So my name is Raymark Baloli and my task is today is to discuss to you what are the benefits and importance of urban gardening. So ano nga po pala ang ibig sabihin ng urban gardening? So or what is urban gardening? So urban gardening is a process of growing plants of all types and varieties in an urban environment. Urban gardening, which is also known as urban horticulture or urban agriculture, that encompasses several unique gardening concept. So in short po, ang urban gardening ay isang klase ng pagtatanim sa urban area or urban environment. So meron po tayong anim na klase ng urban gardening. Ano nga po pala yung anim na yon? So ito po, sa nakikita niyo sa screen, meron po tayong anim. Una po, we have container gardening. Pangalawa, indoor gardening. Pangatlo, container gardening. Pang-apat po, guerrilla gardening. Panglima, green roofs gardening. And pang-anim naman po ay vertical gardening. So una po, container gardening. So, ang container gardening po it is the practice of growing plants, including edible plants, exclusively containers instead of planting them in the ground. So, ang container gardening, ibig sabihin ay ito po ang pagtatanim ng mga plants gamit lamang po ang empty containers. So, ito po ang example na picture. As you can see the picture, instead po na itanom siya itatanim siya sa lupa, tinatanim natin siya gamit lamang ang container, empty container na nilagyan ng lupa rin para matamnan. So, yun. As you can see in the screen po sa picture, ito po ang example ng container gardening. So, next is container gardening tools. Ito lamang ang ipinapakita ko pong tools sa inyo ay mga basic tools ng container gardening. So, una po, we have trowel, hand cultivator, pangatlo, pair of hand gloves, watering can, and pruner. Yan lang po yung mga basic na tools na gagamitin natin sa container gardening. So, community gardening. So, anong ibig sabihin ng community gardening? Well, ang community gardening po is defined by shared nature gardeners work collectively manage a garden for shared benefits. So, ang community gardening, hindi lang lamang po isang tao yung nagtatanim, which is it composed of group of people para ma-create ang community gardening. So, I will show you an example of community gardening. So, ito po ang example. Una po, sa nakikita po ninyo, again, you can see also, no, mga empty plastic containers or bottles na ginawa nilang pots para matamnan. And ito po, example, you can see there, hindi lang isang tao yung gumagawa, which from the word community, marami pong tao. Kumbaga, they gather together to create a garden sa urban environment. So, next is community gardening tools. Again, it is mga basic lamang po na tools ang ipinapakita ko po sa inyo. Una po, we have spades and shovels, rakes, hoses, buckets, wheelbarrow, hoe. Yun po ang mga basic tools na gagamitin nyo po if you will do community gardening. So, pangatlo po ay ang indoor gardening. So, indoor gardening, the act of growing different produce inside your home that you would otherwise grow outside. So, from the word itself, no, very understandable na po siya. So, indoor, when we say indoor, sa loob po, sa loob ang pamamaraan ng pagtanim. So, sa urban environment, very applicable ni siya since sa urban area is gamay ra kaayo ang space, no? So, ang indoor gardening is maaari po kayong magtanim sa loob ng mga bahay ninyo. Gamit po rin yung mga recyclable materials na pwede ninyong matamnan or malagyan ng lupa para matamnan ng mga vegetables. So, ito po yung example. So, sa nakikita niyo sa example po, ito po ay isang klase na indoor siya pero vertical type yung pagtatanim. Vertical, pataas po. Or hanging.
hanging po siya na pamamaraan ng pagtatanim nila. Yan po ang example ng indoor gardening. Sa loob po, as long as you have a space in your house, you can do indoor gardening. It depends on you what kind of plants na gusto mong itanim sa loob. So, ito po ang mga tools ng indoor gardening. Una po, meron po tayong spray bottle, watering can, pruner, garden hand trowel po, humidifier, grow lights. Sa na-observe niyo bakit merong humidifier sa nakikita niyo sa screen? Well, ang humidifier po ang nagbibigay, kumbaga, nagmo-molds, nagbibigay ng mga, kumbaga, mold or freshness sa halaman po. And of course, grow lights. Ang grow lights rin po ang isa sa pinaka-importanteng tools kapag gagawa kayo ng indoor. Kasi yan po ang kumbaga nagpapatubo ng mga tanim. Kung nakikita po ninyo, yung nag-aalaga ng mga can or broiler, tinatawag natin broiler, di ba? Ang broiler is they need a lights para magdako sila. So, same with plants, kapag nagkanda kayo or naggawa kayo ng indoor gardening, need talaga ng grow lights para lumaki yung mga tanim ninyo. So, next is guerrilla gardening. So, anong ibig sabihin ng guerrilla gardening? It is the act of gardening, raising food plants or flowers or land that don't have legal rights to cultivate. Ito ang mga empty area na public places na ginagawang garden or nilalagyan ng mga tanim or mga gulay. Pinapakita ko sa inyo yung example na picture. Ito po ang example. Have you seen kapag pag pumunta kayo ng Davao City, diba, sa center ng road nila is merong mga flowers, merong mga tinatamnan nila ng different kinds of flowers, no, sa tunga sa dalan, and considered na siya nga guerrilla gardening, no? Nakita niyo sa picture yung mga empty spaces, small spaces sa daan na walay tag-iya, kumbaga walay tag-iya, pwede ninyo na siya, mao na siya ang guerrilla gardening. Inatamnan instead nga pabayaan. Inatamnan mga flowers or vegetables, mao na siya ang guerrilla gardening. So, ito ang basic, again, basic tools lang po ito. We have rakes, hoe, wheelbarrow, gloves. Yun po ang mga tools ng guerrilla gardening na pwedeng gamitin. Next po is green roof gardening. So, ano ang ibig sabihin ng green roofs or rooftop gardening? Is a vegetative layer grown on a rooftop. Obviously, roof, when we say roof, sa ibabaw po ng mga buildings sa urban area. Ito po ang example. No, sa ibabaw. Yan po ang example ng roof gardening. Pagtatanim sa ibabaw ng mga buildings sa urban area. So, there are 7 steps on how to start a rooftop gardening. So, una po, check your building codes, which is the very important thing. Kapag nagtatayo kayo ng rooftop gardening, it should be, kailangan ninyong i-check yung mga building codes. Like, for example, mga haligi ng buildings, kung kaya ba siyang lagyan ng or gawan ng rooftop gardening. Kasi sa rooftop gardening, you should bring soil sa taas sa buildings, mga boxes, mga different vegetables, and of course yung watering supply pa. Tapos yun, kailangan mo talagang i-check yung building codes para safety, as for safety na pod sa magbuhat o rooftop gardening. So, select your plants. Of course, piliin mo ang mga tanom nga ibutang nimo sa rooftop. 3. Choose or build containers. Yun, sinabi ko kanina. It depends on you. Unsaon nimo siya, unsay imong ibutang sa roof, mag-create ba kag dagkong containers, and you need to check the building codes kung kaya ba ng capacity ana kung ibutang nimo kung unsa kadagko nga mga containers. No, 4 set up wind blocks. Kung nakaadto na mo rooftop, obviously sa rooftop jud grabe kakusog ang hangin. And kung magkandak mo rooftop gardening,
isa sa pinaka-importante, meron siyang wind blocks para hindi masira yung mga pananim kapag merong malakas na hangin. Kasi yung malakas na hangin, yun yung sisira sa mga pananim mo. Kasi sa rooftop, kusog jud ang ang tawag nito, kusog ang hangin. So, panglima, prepare the soil. So, ayun, dalon mo ang soil sa ibabaw sa buildings, no? Pang-anim, plant your selections. And 7, water the plants as necessary. Of course, bubuan jud mo permi ang mga pananom in order for the plants to survive. Kaya, again, check the building codes kasi isa rin to sa nagkukos ng kumbaga bugat good siya kapag nabubuan na ang mga tanom. So next is vertical gardening. So vertical gardening is a special kind of urban gardening suitable for small spaces, particularly for decorating the walls and roofs in various styles. So, ang vertical gardening po isang pinaka-unique sa lahat ng urban gardening kasi suitable siya sa large area or small area or even in a smallest area, pwede siyang gawin ang vertical gardening. So next is proper procedure. I would not discuss more about vertical gardening since meron pong assigned speaker to discuss sa inyo guys kung ano pa ang ibig sabihin ng vertical gardening rather. So let's proceed no sa proper procedure of doing urban gardening. So these are the proper procedure. First is define your space, prepare your gardening tools, start small and consider what to plant, pick your pot, choose your plant, pot your plants, and clear the ground and get good soil. Fertilizing the garden, organic pest control and pest solutions, and of course have fun. The best thing that you must have kasi hindi magiging successful yung ginawa mo kung hindi ka happy. Yun lang. And, di ba tama? And, next is, let's proceed to benefits of urban gardening. Ito po ang mga benefits na pwede ninyong makukuha or ma-acquire if you do urban gardening. Una po, add green space. Pangalawa, release stress. Good exercises. Isa po siya, good po siya sa health natin and pwede po rin siyang, it is the best good exercise po yung pagtatanim sa urban environment. And grow healthy and safe food, save money, bring healthy local foods into communities, reduce urban temperature, develop new skills, strengthen community bonds, and food availability. Yan po ang mga benefits na pwede ninyong makukuha or ma-acquire when you do urban gardening. So next is importance of urban gardening. So ano nga ba ang importansya ng urban gardening? Well, ang urban gardening po or urban agriculture increases to healthy, affordable, fresh produce and provides communities with opportunities to learn about nutrition and growing food. It encouraged the community to know where food comes from, how it's grown, and connect with the people who grown it. So ito po ang importansya ng urban gardening kanang kumbaga the safest way nga makaproduce kag pagkaon nga safety, learn to do urban gardening. Yan yung pinaka-importante kasi alam mo sa sarili mo na walang halong medisina or iba't iba. There are two choices naman sa urban gardening. It's up to you if you use synthetic or organic. But urban gardening I would discourage you to use synthetic since urban gardening promotes organic. So, basta po lagi po ninyong tandaan ang urban gardening po ay isa sa kumbaga, one of the way to produce safetiest and healthy foods in the community or for your own. And that would be all. Thank you.